Magandang araw po sa lahat na aking taga-subaybay sa Facebook at sa kapwa ko mga Kristiyano. Samantalahin po natin ang teknolohiya na meron tayo ngayon na ini-enjoy natin sa pamamagitan ng mga taong nakaisip nito. Atin pong palaganapin ang salita ng Diyos. At talaga pong napapanahon na tayo mga Kristiyano ay magkaisa ng saloobin ng adhikain at layunin na maitaas ang pangalan ng Panginoong Hesukristo, sapagkat siya lamang po ang talagang susi upang tayo ay magkaroon ng kapayapaan sa buhay. Alam niyo po, ang dito sa mundo ay magulo. At si Satanas ay nagdo-double time para hatakin lalo na ang mga Kristiyano, mga lingkod ng Diyos na hindi makapagpatuloy sa pananambahan sa Diyos. Dahil ang gusto niya ay makahatak siya. Kaya po tayo mga Kristiyano ay gawin natin, gamitin natin ang social media. This is the era of social media. So gamitin po natin ito upang mapalaganap ang kaligtasan sa pamamagitan ng pagtanggap sa ating Panginoong Hesukristo bilang Diyos at Panginoon. Hindi po ito madaling gawin, subalit kapag po ay mayroong tinatawag na panalangin at paghingi ng tulong sa banal na Espiritu, ay magagawa natin ito. Ang social media po ay dalawang bagay din ang nangyayari dito. Ito'y maaaring magamit sa hindi magandang kapamaraanan, ngunit ito'y pwedeng gamitin upang mapalaganap ang kanyang salita. Kung titingnan po natin at pagmasdan natin ang mga nangyayari sa paligid, sa mga bansa, nagkakaroon ng digmaan sa bansa sa kapwa bansa, mga pangyayaring hindi may paliwanag kung paano nangyari, at kaya ito'y sign lamang na talagang nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. So tayo mga Kristiyano ay mayroon tayong tinatawag na responsibilidad. We should not keep this salvation only in our life. We should be the channel of blessing to others. So kung tayo'y pinagkalooban na magpahayag po tayo ng buong tapang. Kung tayo man ay isang lingkod bilang pastor o bilang leader, tandaan po natin, hindi lamang po ang pastor ang siyang pwedeng magpahayag ng katotohanan. Wala po nakalagay sa Biblia na ganon, kundi ang lahat ay maaari as long as na hindi tayo nakapagbitaw ng salita na labag sa kalooban ng Diyos. Kaya po ipanalangin natin yung mga pastors, yung mga lingkod ng Diyos na nagpapahayag ng salita niya, sapagkat they are the main target
of the enemy. That is true. This is the reality yan. So, lagi nating ipanalangin ang lahat ng mga leaders sa church, music ministry leaders, mga elders, group leaders, Bible study leaders, ipanalangin po natin sila sapagkat sila'y maaring mahatak ng kaaway kapag po mayroong kahinaan ang pundasyon. So, magkaisa po tayo. Purihin ang Panginoon at saan man kayo naroon ay nawa ang pagpapala ng Diyos at ang pag-iingat niya ay sumasa ating lahat. At bilang tao, we are not perfect in this world. So, but we have the perfecter of our faith. Ang kailangan lamang po ay laging magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Tayo po, kung minsan ay nagkakamali, at there are a lot of form of sin. Yan ay sa pamagitan ng isip, sa pamagitan ng salita, at sa gawa. So, kaya lagi tayong manalangin na tayo gabayan ng Diyos sa bawat minuto na ating ginagawa sa buhay. Kaya anuman ang ating ginagawa, let us do it for the glory of God. At dapat po, saan man tayo naroon bilang Kristiyano, ay makita sa atin ang kaibahan sa iba. Lalo pat hindi ito mga Kristiyano ang ating mga kasamahan sa trabaho. So tayo mga Kristiyano ay dapat makitaan ng tinatawag na the glory of God in our life. Dapat tayo maging ilaw sa lahat ng pagkakataon at sa lahat ng dako. Saan man tayo naroon. Purihin po ang Panginoon at pagpalain tayo ng Diyos. God bless us all.